magandang hapon sa inyo po, Kuya Daniel Rason. Sa Amandaho kayo naroon ang aming pagbati na isang magandang hapon. Luzon, Visayas at Mindanao. Again, sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Annie Rentoy. Makakasama pa rin natin syempre sa hapong ito. Yan. Walang iba. Attorney Dot Gancayco. How are you, Attorney? I'm fine and puyat. Oh, because mayroon kayong party kagabi. Yes, up to 2 o'clock in the morning. Pero hindi naman nagre-reflect. Hindi ba? Ang mga eye bags na takpan ni Kimi. Hindi halatang puyat. Talaga. Thank you so much. How many songs ang kinanta niyo last night? Actually, yung mga iba naming mga president sa Rotary, ang pinakanta namin ang pinakanta. Wow. Nag-speech lang ako. Oo. Including your husband, si Governor. Yes, si Governor Papagov. Ayan. Ang bok. Oo. Tapos, yung mga iba na mga bisita, they took care of the games, they took care of the food. Pero talagang hindi ka halatang puyat. Talaga? Hindi ka halatang puyat. Thank you so much. Thank Ngayong you. hapon, magpapatuloy tayo, Attorney Dot. Pwede niyo po kaming mapanood ng live sa UNTV o kaya ay mag-tune in sa Radyo La Verdad 1350. Kung kayo naman po ay may internet connection, pwede niyo kaming mapanood via Facebook Live at gayon din sa untvweb.com. Meron din pong free UNTV mobile application para sa mas madaling access sa aming mga programa. Thank you very much, Attorney Dot. And today, narito pong muli si Doc Nap. Hi, Doc. Kanina pa yan dito, ha? Doc Nap, wala nga lang yung kanyang anak. Doc, thank you very much. Kanina pa yan si Doc Nap Borge. Isa po internal medicine specialist. Wala naman po yan sa clinic ni Kuya. Thank you very much. Sipag! Talaga naman. Libre po ang pagbibigay ng medical consultation dito po sa UNTV. Habol po kayo. Kung kayo po ay mayroon naman gusto i-consulta sa kanila, pwede kayo magpunta sa UNTV Action Center. Dito po yan sa 907 UNTV Building, Barangay Philam, Quezon City. O kaya po tumawag kayo sa 442-6244, Local 157. At syempre, Miss Annie, tuloy-tuloy ang ating serbisyo sa UNTV Action Center na open from Monday up to Friday. 8 a.m. yan hanggang 5 p.m. O kaya ay tumawag sa telephone numbers 442-6254, 442-6255, and 442-6244 Local 181. Kayo po ay i-assist ni Dayan Kainya. Hello, Dayan. Dayan Kainya, mayroon kasi may emergency. May nangihingi dito. Dayan Kainya, right now, wala siya dito sa opisina kasi mayroon kaming public service dito in need of a blood. AB. Okay. Ano siya? May leukemia siya. Ilang taon na to? At this point, Attorney, Yes. masyadong mahirap ang paghanap ng ganong klaseng dugo pala. AB. Mahirap pala yan. So, Ano AB yung positive. Yan, Oo. AB positive. It so happened na si Dayan Kainya ay AB positive. Ayan. AB positive ka ba? Royal blood ba kayo, Jong? Ayan. Ayan, sige. Si Ferdy yata ay AB. So, ang mahirap is AB positive. Ano yung mabilis AB mahanap? positive ba yun? Ang mahirap? Okay. So, si Dayan Kainya, it so happened na siya ay AB positive. Si Miss Cathy, magdodonate din sana kanina sa isang patient. It so happened na mataas ang presyon ng dugo niya, kaya hindi siya kinuhanan. High blood pressure. Oo po. Pero siguro Ganun yung ba yun? dulot naman yun ng pagkatakot niya. Kasi pag nag-nervous yun. Ako, attorney, hindi ako pwedeng Natatakot tutusukan ng ka. kahit na vitamins yung sinasaksak. Natatakot ako doon. So, ibig sabihin, yun ang pinunta ngayon ni Dayan Kainya together with Miss Cathy Javier sa isang public service na in need of a blood na AB positive. Nako. Kaya wala si Very good. Thank you very much. Part po ng public service Yes. natin. Okay, attorney. Ako na pala. Ay, sa bahaging ito, magbibigay na tayo po ng ilang paalala at balita sa ating mga kababayan. Ito na. Umakyat na po sa 9 na po ang bilang ng mga nabiktima ng paputok mula December 21st hanggang December 28, 2016. Ngunit kumpara naman po sa kaparehong petsa ng 2015, umabot na po sa 147. Mas mababa ito ngayong taon ng 39%. Yan. 89 dito ay nasugatan sa ninang pagpapaputok at ang isa naman po ay nakalunok ng pulbura. Nakalunok. Pag nakalunok ka, pulbura yan. Naku po. Pulbura, oo. That's chemical. That's correct. Yes. And, di ba yung iba na Poisonous, namamatay? toxic, yes. Namamatay pagkatapos na yung bituka nabubutas. That's true. Dahil pulbura, di ba mainit? Oo. Sa monitoring po ng Department of Health,
Nangunguna ang National Capital Region. Ako po, ibig sabihin ng National Capital Region, Metro Manila. Metro yan. Manila, yes. So ay pinakamataas na kaso ng firecracker-related injuries, particular na sa Maynila at Quezon City. Ayun. Piccolo ang pangunahing dahilan ng pagkakadisgrasya ng mga nagpapaputok. Pangalawa ang Boga. Ano to? Baril. Sunod po ang whistle bomb at ang quitis. Sana mayroong picture ano yung ayun boga 10. Ano ba yung 10 ang namat na Ayan, na boga. injury. Oo. What is boga? Di ba yung ang tawag doon ay ano? Buga. Ah, Baka yun. boga is parang baril o ano. Hindi, let's clarify that later. Mamaya. I'm sure i-research nila yan. Ayan. Ang bilis naman kasi nila mag-research Yes. Maya-maya, dyan na kaagad yan. Oo, mga high-tech tong mga staff natin ng mga masisipag na to. Boga. Yan ba yan? Ayun. Ito ba yung made of PVC? I see. Maalala mo na ang Anong lakas ng PVC? putok na ito, PVC yung nilalagay natin sa mga gripo, mga ganyan, sa electric wirings, ano po. Pinapaputok nila yan. Mayroon yata silang gadget na, I don't know kung ano, may chemical may nilalagay pagkatapos Oo. sumasabog yan. Ha? Malakas yan. Kerosene. Nilalagyan nila ng kerosene. Di ba na masyadong popular yan before sa Yes. Cavite? Yes, Okay, so yes. yun ang boga. Ayan. Dangerous yan. Pinagbawal na yan noon. Mayroon na naman. Okay. Muli naman, paanyaya po ang DOH sa publiko na gumamit po ng mas ligtas na pampaingay gaya ng torotot, busina ng mga sasakyan o kaya naman ay magpatugtog ng musika. Correct. Sa halip na gumamit ng paputok. I think the best yun, magpatugtog ng musika. Pati yung, di ba, yung mga hayop, Yes. even mga birds, Yes. pag music ang napapakinggan nila, Oo. parang kumakalma. Pleasant to the ears. Okay. Wag lang naman yung music na halos malaglag ka. Baka rock music yan. Pareho lang. Po. Pinapaalalahanan din ng publiko na makisa sa mga ordinansa po ng LGUs, meaning the local government units, kaugnay ng pagkakaroon ng common public place para sa mga fireworks display. Yes. Muling nag-inspeksyon kahapon ng hapon sa ilang ospital sa Metro Manila ang Department of Health. Ito ay upang matiyak na handa na ang mga ito upang tumugon sa posibleng pagdami pa ng kaso ng firecracker-related injuries. Bagaman, mas mababa ang bilang ng mga biktima ng paputok ngayong taon kumpara sa mga nakalipas na taon ay naka-code white alert pa rin ang DOH accredited hospitals dahil ayon sa kanilang karanasan, karamihan sa mga dinadalang biktima ng firecracker-related injuries ay sa mismong bisperas ng pagpapalit ng taon. Kumpiyansa naman ang Department of Health na maipapatupad na sa susunod na taon ang executive order ng firecracker ban sa Pilipinas. Okay, ito naman, Attorney Dot. Nagpapaalala din po ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa publiko, hinggil naman sa maigpit na pagbabawal ng pagmamalupit sa mga hayop o animal cruelty. Ayon po sa PAWS, sa tuwing pagpapalit ng taon ay nakakatanggap sila ng mga reklamo hinggil po sa mga hayop na hinahagisan ng mga paputok sa kalsada, gaya po ng mga aso at pusa. Babala po ng PAWS, ang sino mang mahuhuli at mapapatunay nagmamalupit sa mga hayop ay maring reklamo sa paglabag ng Animals Welfare Act. May parusa itong 2 taong pagkakamilanggo at multang aabot naman sa 100,000 piso. Naku, malaki-laki yan. Ang ilang masamang epekto ay dinudulot nito at hindi lamang sa mga kalusugan ng ating mga kababayan, kundi maging sa mga hayop. Ayon po sa tanggapang ito, ang pagpapaputok ay nagbibigay ng matinding stress sa mga hayop dahil mas malakas ang kapasidad ng pandinig Yes. na mga ito kumpara sa mga tao. Maaari rin maging sanhi ito ng pag-alis ng mga alagang hayop dahil sa takot. Payo po ng tanggapang ito sa mga pet owner na mas makakabuti na ipasok na lamang sa loob ng bahay ang kanilang mga alagang hayop o sa kahit anumang ligtas na lugar. Makakatulong rin po ang pagpapatugtog ng mga music upang maibsan ang ingay na mga paputok na kanilang maririnig. Kapag natapos na ang mga putukan, mainam na isama ang mga ito sa paglalakad at isabay sa pagja-jogging upang makarecover sa matinding stress. Kita mo pa ng tao din. Yes. Oo. Alam mo, totoo yan eh. Kasi nga, di ba yung mga dogs, ang kanilang hearing as may like so many times decibel na sharper than us. Samantalang tayo hanggang 90 decibel lang, di ba? Yes. Kaya,
kung isipin mo, kung tayo, nabibingi na tayo, paano pa kaya sila? Eh di ba nga, sabi nga nila, yung mga malayong mga, hindi natin naririnig nila. Paano pa nga yung ganyan na para ka nang sinasabugan sa bahay, di ba? Kaya nai-stress sila. So ang payo ngayon ng POS, pagka ganon na after ng masyadong malakas na pagsabog, ang mga hayop daw ay dapat ipasyal natin, isama natin sa paglalakad o kaya sa pagja-jogging natin para mawala ang kanilang stress. Mabawasan yung stress nila. Okay. Ito pa. Yes, muling nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga taxi driver na nangongontrata, namimili at tumatangging magsakay ng pasahero. Alay nako, napakarami niyan. Marami yan, pero hindi na yan pwede ngayon. Sinabi ng LTFRB, ipakakansela nito ang lisensya ng sinumang driver at ipapakansela ang prangkisa ng operator ng taxi na mapapatunayang lumabag sa regulasyon. Nananawagan rin ng LTFRB sa mga mananakay na isumbong ang hindi susunod sa panuntunan. Okay, yes. Okay, yan po ang ilang paalala natin. At sa iba pang balita, 2 private at 1 government properties naman sa Quezon City at sa Makati City ang bubuksan ng pamahalaan na magsisilbing alternatibong ruta sa mga motorista. Ayon po kay MMDA Officer in Charge at General Manager Tomas Team Orbos, bubuksan ang Bertis North sa Quezon City sa mga light vehicles na dumaraan naman sa northbound lane ng EDSA papuntang North Avenue at Balintawak. Magkakaroon din po ng access road sa pagitan ng Quezon Avenue Station at North Avenue Station. Samantala, maghahanap naman ang MMDA ng maaaring gawing access road sa South Superhighway sa Makati City malapit sa Philippine National Railways Magallanes Station bilang karagdagang ruta. Ito yung kailangan natin, di ba? Actually, good for us yun, yung Vertis North. Kasi nandito tayo sa may north area, papunta tayo sa north. Yan, nararamdaman natin yan kapag nagkakalag yung traffic. Naku po, mas gusto mong maglakad. Correct. Diba? Correct. Umaasa ang MMDA na makakatulong po ang 2 alternatibong ruta para mapagaan ang matinding traffic sa kahabaan ng EDSA. That's good for us. That's very good news. Especially yung mga lalabas ng Metro Manila papunta ng probinsya sa north at saka papunta sa south kung matutuloy man yung sa Magallanes. Exactly. Pinalawig pa hanggang March 31, 2017 mula December 31, 2016 ang pagpapalit sa mga lumang pera. Ayan, kailangan magpapalit tayo ng lumang pera. Mamaya pag-usapan natin yan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay dahil sa maraming kahilingan na kanilang natatanggap sa mga gustong ipapalit ang mga lumang pera. Maaari magtungo sa Bangko Sentral ng Pilipinas o di kaya naman ay sa alinmang bangko na accredited dito. Para naman sa mga overseas Filipino workers, maaaring papalitan ng inyong lumang banknotes sa buong taon ng 2017. Magpa-register lamang sa kanilang website na www.bsp.gov.ph bago matapos ang December 2016. So kailangan magpa-register bago matapos itong December 2016. Ayon sa BSP, limitado hanggang sa 10,000 piso ang maaaring ipapalit ng mga OFWs. Epektibo sa April 2017, wala nang halaga at hindi na maaaring magamit na pambili ang mga lumang pera. Okay, so the deadline is until December? Yung sa OFWs, dapat daw iparegister nila hanggang December na lang, 2017. Maraming nanonood sa atin ng mga OFWs. Nakikita ko yan sa Facebook. So you have to know about that. Okay. And hanggang 10,000 pesos lang ang kanilang pwedeng papalitan. Okay. March sa extended yan Attorney Dot, let's clarify that. I think yung Bangko Sentral, mayroon silang initial lately na i-extend yan hanggang March 2017. Correct. Maigi naman. At saka yung mga bangko, they cannot refuse. If ever na mayroon gustong pagpapalit, hindi sila pwede mag-refuse na palitan. That's right. So pagdating ng April, hindi na pwede yung mga lumang pera natin. Okay. Mayroon din akong nabalitaan na mayroon mga malls na tinatanggap nila yan. Yes. At sinasabi nila, kawawa naman yung mga pipila doon sa bangko, tapos mayroon na lang silang 2 peraso. Yeah. Mamamasahe pa sila. Yes. Mayroon ilang malls
siguro malaman natin kung ano yung mga karagdagang malls na yan na pwede sila tumanggap pa rin ng hanggang March. Oh, that's Ayan. good. Okay. Salamat po sa mga malls na yan. Thank you, Attorney Dot. At yan po ang mga balita natin sa maghapong ito. Once again, mayroon po tayong isinasagawa ngayong free medical consultation. Dito po yan sa 907 EDSA. UNTV po yan. Ha? Dito mismo sa UNTV Building, Barangay Philam, Quezon City. Nakahanda pa rin po si Doc Nap Borhead. Doc, again, good afternoon. Yan. Mayroon na siyang isang tine-check up. Isa pong internal medicine specialist upang kayo po ay serbisyuhan. Kung di naman po kayo makakahabol, pwede pa rin kayong tumawag. Ito po yung mga linya na pwede niyong tawagan. 442-6244, local 157. Sa aming pagbabalik, makakausap na natin ang ating guests mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ipagpapatuloy natin ang pagtalakay hinggil sa calamity assistance para sa mga nasalanta ng Bagyong Nina. At pwede kayong mag-participate sa pamamagitan ng pagpapadala ng tanong sa aming social media accounts. Facebook.com/Serbisyong Kasangbahay, Twitter @UNTV_SK. At ngayon, kung gusto nyo naman mag-email, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Abagan nyo po ang ating guest sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, nagbabalik na po ang serbisyong kasambahay. Ayon sa ulat po ng DSWD, Disaster Response Management and Information Center, umabot daw po sa mahigit 130,000 pamilya sa 785 barangay sa Calabarzon, Mimaropa, Region 5 at 8 ang naapektuhan po ng Bagyong Nina. Kaya naman patuloy ang pagkakaloob po ng Department of Social Welfare and Development ng ayuda sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa mga nasabing lugar. Ngayong hapon, alamin natin ang iba pang detalye hinggil sa calamity assistance ng DSWD. Kasama po sa Assistant Bureau Director Carlos Padolina ng Disaster Response Assistance and Management ng DSWD. Sir, ang aming pagbati na isang magandang hapon dito po sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason, co-hosted by Attorney Dot. Good afternoon po. Salamat sa pagbibigay daan ninyo po. Very busy pero andito kayo, nagpa-unlock. My name is Annie, sir. Good afternoon. Yes, magandang hapon po sa lahat po ng tagapakinig ng Serbisyo Kasambahay at malugod po kaming bumabati at ng maligayang Pasko at bagong taon despite na meron tayong kalamidad nangyari sa ating bansa. Actually, sa bahagi po ng DSWD ay totoo po yun. Mula pa po nung Pasko, kami po ay naging abala na at 24 hours na po kaming mahigit ilang araw na kami na wala pa rin tulog kasi patuloy pa rin namin na sinisigurado na meron pong matatanggap ng serbisyo ng assistance yung ating pong mga kababayan na naging biktima ng Bagyong Nina. Okay, tama-tama. Attorney Dot, let's proceed to the questions. Correct. May mga tanong tayo na natatanggap mula sa ating mga kababayan. Yes. Ano po? Sir, kumusta naman po yung mga kababayan po natin dun sa mga nasalanta po ng bagyo? Yung mga napuntahan po nyo, ano na po ang conditions po nila ngayon? Actually po, last Tuesday 27, kami po kasama yung ating secretary si Judy Tagiwalo. Opo. At kasama rin po yung ating presidente si Rodrigo Duterte na nagpunta po sa Catanduanes. Opo. At saka po dito sa Camarines Sur. So pagpunta po namin sa dalawang probinsyang ito ay nakita na po namin agad Opo. yung naging epekto na kung saan marami po sa ating kababayan ang nawalan ng kanilang tahanan. Opo. Automatic naman yun kasi kalaka naman ng ating mga tahanan dito sa ating bansa ay talagang mga yari sa light materials. Yes. Kaya every time na merong ganitong malalakas na bagyo ay ito yung mga unang nasisira. That's true. Kasama rin po rito yung kanilang mga kabuhayan. Halimbawa Opo. po sa Catanduanes Opo. na siya Farming, po ang nauuna na nagpo-produce ng abaka. Yes. At ito po yung pinakamaraming nasira sa kanilang probinsya. So sa kasalukuyan po, ang DSWD po ay patuloy na nagpo-provide ng family food packs na kung saan po ay binubuo po ito ng 6 na kilo ng bigas, 4 na dilata ng corned beef, 4 na dilata rin po ng sardinas at 6 na piraso So, ng
kape na ito po ay good for 2 to 3 days. At liban po rito, nag-provide na rin po tayo ng mga non-food items tulad po ng mga laminated sacks or ito po yung mga tarps, no, na kung saan pansamantala ay pwede muna nilang gamitin. Matulugan or ma-ensure yung kanilang kabahayan ay maibalik, no, pansamantala. Kasama na rin po rito yung mga mattress, no, mga banig, kumot, no, na dignity kits, no, para sa ating mga kababaihan na kailangan nila, no, na ito po yung mga unang nawala. Pero prior po rito ay nakapag-provide din po tayo ng mga ready to eat food, no, yung meron po kaming lugaw na nasa Tetra na Tetra Pak na kung saan ito naman po ay aming dinistribute, no, dito sa ating mga kababayan na stranded, no, kasama rin po ng mga local government units at saka ng mga bus companies, no, na nag-provide ng assistance sa kanila. Kasi marami nga pong umuwi ng probinsya, Bicol papuntang Samar, Yes, opo. or Leyte, tas hindi po sila natuloy dahil nga sa bagyo, inabutan kaya na sila. stranded po Yes. sila doon. So sila po yung nabigyan po. Natin. Actually, hindi lang po yan dito sa, ito yung pinakamarami, no, dito Opo. sa Sorsogon, Matnog to Allen. Liban po rito, meron din po tayong mga kababayan na stranded dito sa Lucena, Dalahican na papuntang Marinduque. At dito rin po sa Batangas Port, Papunta na namang papunta ng Romblon, papunta Romblon. ng Oriental Mindoro at papunta rin po ng Palawan. Bukas po ay pupunta po kami ni Secretary Judy Tagiwalo sa Marinduque. Magkakaroon din po kami ng pagbibigay, no, ng family food packs, no, sa ating mga kababayan po sa Marinduque. Okay. Tapos maglulunsad din po kami ng aerial assessment po dito po sa Quezon, particularly yung nandito po sa ikatlo, no, na kung saan ito yung ikatlong kalupaan na pinasok or tinamaan ni Nina, no, kasi una muna siya sa Catanduanes, tapos naging Camarines Sur, and then dito na po sa Quezon, particularly itong San Narciso, yung nandito sa may coastal, ano, Malanay. So yun po yung pupuntahan, at saka Oriental Mindoro, no, pupuntahan din okay. po namin para malaman namin yung sitwasyon nila. So, that's very good to know naman po, ano. So, sabi po ninyo kanina, nagbigay po kayo ng mga pagkain, nagbigay po kayo ng mga pwede nilang matulugan, pero pang 2 to 3 days lang po yon. So, hanggang kailan po yung pagtulong pa po ninyo dun sa mga iba na pupuntahan po ninyo? Actually, tuloy-tuloy po ito, no, kahit Okay. hanggat hindi po sila yung tinatawag nating nakaka-recover, no, doon sa kanilang naging kalagayan, ay tuloy-tuloy pa rin po, no, Hindi yung po titigil ng serbisyo ng DSWD. So that's the relief Part. assistance. That's Yes. the relief assistance. Okay, with your permission, Attorney Yes. Dot, I'd like to ask the Assistant Director, how about the shelter assistance? That, di ba, marami tayong mga kababayan na completely na-damage yung kanilang mga bahay. Yes. Ano yung pamamaraan na pagbibigay nyo? Because alam namin na yung DSWD ay nagbigay sila ng shelter aid assistance. Okay, mayroon ba tayong datos kung ilang mga kababayan natin as of this time ang nawalan ng bahay. and then nasira ang bahay. Yes, ano yung shelter aid assistance na ito po? Actually, ngayon po ay nagsisimula na po kami na gumawa, no, ng panibagong guideline kaugnay po doon sa tinatawag naming Emergency Shelter Assistance o yung ESA, no, na kung saan ang ESA po ay binibigay namin kung kayo po ay partially damaged, kayo po ay makakatanggap ng 10,000 pesos at Pakiulit nga, sir. Partially. partially damaged Bale, 10,000. parte. Pa rin, kaya Oo. siguro nawala ng bubong. Yes, Oo. opo. Kasi 10,000. 10,000. And then sa Cash. Opo, Okay. cash po ito. And then sa totally damaged po, Yun ito yung po talagang ay, nilipad. Yes, Oo. 30,000 po. Sa kasalukuyan po, no, sa amin pong data, no, records, ang total damaged houses, Totally damaged. hindi po, yung kabuuan both Totally partial damaged. and
totally damaged, okay. ay meron na po tayong 76,418. Ang dami. Ngayon po, ito po ay nahahati sa dalawa. So, yung partially damaged, ito po ay 55,682. At samantalang po, ang totally damaged ay meron na po tayong 20,736. Okay. Dito sa bilang na ito, Director, the 55,000, round off na natin ng 56,000. Sabi Itong po na po. totally, partially damaged. Opo. Yes. Ilang porsyento dito yung nabigyan ng shelter? Actually, assistance? sa kasalukuyan po, ang pinoprovide pa muna po namin ay mga relief packs saka temporary shelter, yung mga tarpaulins. And then, susunod na po namin immediately right after nitong, kasi nasa emergency mode pa rin tayo. No? So, mas ang kailangan talaga nila ay mga pagkain. Kasi sa totoo lang po, meron pa rin po tayong mga kababayan ang mga nasa evacuation centers. That's true. Okay. So pagkatapos po nito, once na nagkaroon na po ng pagbaba no ng bilang sa mga evacuation centers, nagkakaroon na rin po ng mga palitan ng ekonomiya no sa mga lokal na lugar na kung saan tinamaan ni Nina, kasi ang kailangan po natin masigurado na may pera nga sila, pero at the same time dapat meron din silang mabibiling mga materyales Yes. no doon sa kanilang lugar na kanilang gagamitin para sa pagtatayo ng kanilang mga tahanan. So ito po yung aming ini-ensure na dapat ay presensya, and then from there po papasok na po yung pagbibigay ng ating ESA. So, we don't have the target date when to give that. Actually, plano po namin by next, ito Okay. pong pagpasok ng Enero, immediately Okay. ay makapaggawa na po agad ng guidelines, and then maglulusad po ng validations para matukoy sino ba talaga po yung nangangailangan. Kasi meron, totoo po, no, lahat po ito ay nasira. Opo. Kaya lang, yung meron po tayo kasi mga kababayan naman na immediately kaya naman agad nilang gawin. O may Yes. kakayahan silang Yes. itayo yung kanilang tahanan na hindi merong naman nangangailangan ng tulong ng ating kamag-anak pamahalaan. sa Metro Manila, May may kamag-anak pwede sa yun. abroad Yes, na no? magbibigay. So ito po yung ang unahin po talaga natin ay yung mga kababayan natin na In dire need. in dire need. Yung mga tinatawag natin indigent, yung mga mahihirap, no? Okay. So Let's ito po yung clarify this kukunin once natin. and for all. Yes. Baka kayo po nakakapakinig ng ganitong klaseng discussion. Huwag kayong malito. Yung cash na ibibigay para doon sa partially damaged, which is 10,000, hindi pa yan binibigay. Yung 30,000 for the completely damaged na bahay, hindi pa rin yan binibigay. Yes. Mayroon mga inaantay na Yes. mga prosedimento na dapat nilang iayos. Siguro, anong dapat nilang gawin? Kailangan ba nila magpunta doon sa barangay chairman? Mayroon kaming narinig sa serbisyong kasambahay sa programa ni Kuya Daniel, Attorney Dot, at Ano ang sinasabi, process? Actually, mayroon yes. daw kaming cash na matatanggap. Ano Oo. pwedeng gusto niyo Yes, sabihin ganito tungkol po doon? ang mangyayari po dyan sa umpisa. So, by next year, dahil meron na mo tayo ng mga datos, no, kaugnay nitong totally and partially damaged houses, no, sa mga barangay, sa mga munisipyo, sa Opo. probinsya, immediately po nito ay pupuntahan na po ito ng mga social workers ng DSWD. From the main office? Yes, Okay. from main office, regional office, magtutulong-tulong na po kami lahat para masigurado namin yung mabilisang pagbabalidate, pagtutukoy kung sino po yung karapat-dapat na mabibigyan ng ating mga Opo. serbisyo para sa assistance para sa tahanan. Pero sir, yung original na list, kasi sabi nyo i-validate. Yes. Ibig sabihin meron ng list na i-validate. Kanino po manggagaling yung original na list? Galing po ba sa barangay captain? Actually, yan po ay of course, no, galing po yan sa barangay captain. Kaya nga po, ang ating mga social Yes. workers ng DSWD, sila po yung I-validate. pupunta doon. Sisiguraduhin nila. Sino ba yung, kung nandito nga ba lahat. Okay. Kung nandito nga sila, sino yung dapat bigyan at sino yung mga hindi dapat bigyan. And yung then, mga wala dito na nakasulat doon sa listahan, Cross out. ay pupuntahan, ay ilalagay po. Ako wala. Kasi kung wala yung doon, wala doon na hindi dapat naisama, bigyan, dapat ilalagay bigyan, doon. ay ilalagay po. Ayun namin namang at bibigyan. nandun na hindi naman- kailangan Yes, tatanggalin. Pero paano po ninyo ibibigay? Directly sa kanila? Paano? So once na po na na-validate, ibig Opo. sabihin kayo po ay karapat-dapat na mabigyan ng assistance, Opo. whether total or partially yan, Opo. ang DSWD din po ang magbibigay ng assistance direkta Cash. sa Doon sa sa tao. pamilya na Okay. kailangan. Kasi ng- baka ba ganito po gamit yung pa sa iba. ganito po yung ginawa namin sa
Typhoon Lawin sa Region 2, sa CAR, sa Region 1 at saka sa Region 3 po, na kung saan ang DSWD po ang nag-validate at ang DSWD rin po ang nag-release ng pera dito sa mga pamilya na kailangan So I ng think tulong na that's to. loud and clear already. Yes. Tungkol sa shelter assistance na yon. Unless may tanong I si have a attorney. question, Sige po. Miss Before Annie. proceeding again dun sa mga evacuees, Yes. na yung mga, doon pa rin sa mga evacuation center. Okay, we will discuss that later. Mayroon pa kaming tanong Isa diyan at lang na mayroon pa tanong. tayong mga tanong dito, attorney. Oh, yes. Go ahead, please. Oo. With your permission, Miss Annie. Opo. So sinabi po ninyo, may listahan, i-validate, tapos bibigyan ng pera. Okay, ito na. Nagbigay po kayo ng pera. Let's say to the father of the family. Paano kung gamitin po yun sa ibang gamitin sa gambling, gamitin sa droga? Paano po yun? Paano po ninyo na-monitor na talagang gagamitin nila para sa bahay? Kasi meron po kaming naririnig kahit po yung sinasabi na educational assistance ng bata, ang ginagawa daw po ng mga magulang ay ginagamit para sa sarili nilang bisyo. Paano po in this case na dapat ay para sa bahay nila ay gamitin po sa iba? Paano po? Yes, ganito po ang once na naibigay po yung cash assistance Yes, para kasi sa malaki shelter. rin yun, Yes, ha? opo. 10,000, 30,000. Totoo po yan. Isa Opo. rin pong talaga yan, temptation. So, Yes. para sa mga kababayan natin So, na gusto how are you going to monitor So, this, ang sir? kwan po namin, of course, dahil nirelease ito ng DSWD, ang susunod naman pong gagawin ay imo-monitor. So, Okay. meron kaming monitoring team na magsisigurado para na masisigurado na yung pera talaga ay magagamit dito sa kanilang bahay. Tapos, liban po dyan, meron din po kaming kasama, katuwang noong tinatawag naming shelter assistance. Ito po yung tinatawag naming cash for work. Na kung saan ang bawat pamilya po, na syempre dahil nasira yung kanilang bahay, at ang tendency nito, yung perang ibinigay sa kanila, rather than ilagay sa kanilang pambahay, ay pwede rin gamitin nila pambili ng pagkain. Okay. Para hindi po nila ito magamit, Opo. ang kinakabitan po namin ito ng tinatawag namin cash for work, which is good for 10 to 15 days, na kung saan Additional income. additional income at ang kakash for work po nila o yung tatrabahoin po nila ay yung maitayo nila yung kanilang Wow, tahanan. very good. So habang po nila tinatayo Very yung good. kanilang tahanan, pinoprovide po natin sila ng support Para which sa pagkain. through the cash for work na gagamitin naman nila para sa kanilang Very good, pagkain. very good. Tama. Very good. This is a very good project, ha? Tama, at naisip nyo po ito. Very good. Okay, let's proceed to the evacuees. Na doon pa rin sa mga evacuation center. Give us update on that. How many evacuees ang mayroon pa tayo doon sa iba't ibang mga evacuation centers, sir? Yes, sa ngayon po sa amin rin pong information, meron po tayong 831 evacuation centers, Dito po 'yan sa Mimaropa, sa Calabarzon at sa Region 5, na kung saan meron po tayong 35,951 families, At kung po 'yan, as of today, December 29, or 154,479 individuals. Actually, yung ating pong evacuation centers ay nag-peak hanggang umabot po ito ng 3,971. Ito yung pinakamataas na i-record. Ang dami. Yes, madami, And then sa kagandahan, actually nag-peak siya noong nung 26, 27, 28. And then habang gumaganda na po yung panahon, ay nababawasan na po yung mga evacuation centers Umaalis na rin sila, bumabalik na bumabalik sila na. at ang naiwan na lamang po ay itong 831. Okay, 831 evacuation Evacuation centers. centers, But opo. sa total numbers of person, 154,479. malaki-laki pa rin ito, attorney Yes. Don. Yes, actually ang umabot po ito ng 590,069 individuals. Yun po Kalahating yung pinakamalaki. Opo, Okay. kalahating milyon. Ang So, tanong ko po yes. dyan, Miss Annie, okay, so ang dami, sa isang evacuation center, marami silang mga evacuees na nandun magkakasama. Siyempre, magkakatabi yan minsan. Siyempre, may mga nagkakasakit, hindi po ba? So, ang DOH po ba ay kasama din ninyo na partner
para po sa mga evacuation centers na yan. And then, aside from the DOH, ano pa po yung mga ibang agencies? Kung meron man. Opo. Actually, liban po sa DSWD, sa DOH, nandyan din po of course yung mga local government units natin, yung na kung saan sila po yung kasama nitong main agencies. Nandyan rin po yung ating mga kapulisan para i-maintain po yung law and order or security sa bawat po evacuation centers. Tapos ang kagandahan po nito, marami po sa ating mga LGUs bago pa dumating yung bagyo ay talaga pong naglunsad na ng mga tinatawag nating preemptive evacuations o yung pinalikasan nila yung mga kababayan natin. At ang liban po dito, bago pa man sila lumikas, nag-ensure po ang DSWD sa mga local government units sa tinatawag po naming preposition good. Nagbigay na po kami din ng mga family food packs sa kanila. Sa eventual na lilikas itong ating mga kababayan, ay meron po agad silang pagkain na kanilang gagamitin sa panahon na nandun po sila sa mga evacuation centers. Okay. Director, That's just in better. case, kung halimbawa itong programang ito makakatanggap ng mga requests. Halimbawa, dito, pwede bang i-double check ito kung talagang totoo? Ito sa lugar na ito, mayroon ganitong pangangailangan. Pwede ba namin i-forward sa inyo? Pwede pang i-counter check ito. Ito daw po ay hindi na napupuntahan. Although marami naman mga tulong na nakakarating pero hindi sumasapat. Pwede kami magbigay sa inyo ng magandang klaseng impormasyon. Opo. Mga data. Of course, opo. Kami po ay bukas na bukas sa pagtanggap ng mga tulong o kaya mga reklamo, yung tinatawag natin mga grievance, meron po kaming isang mekanismo na tinatawag namin reklamo. Open, attorney. Na kung saan kung kayo po ay nakikita nyo na dapat kayo ay bibigyan o kaya ay hindi pa kayo nahahatiran, so ito naman po ay madali, kaya lang kailangan natin ng internet para maipasok, mai-check in yung inyong mga reklamo para makarating sa DSWD. Tapos ang mukay rin po namin, isa rin pong paraan kasi usually rin pag ang mga reklamo sa mga barangays paisa-isa. Kung makakayanin po ng ating mga kababayan na magsama-sama. Na halimbawa meron isang lugar na mga hindi nabigyan pero dapat sila ay nabigyan. So pwede po sila magsama-sama at grupo sila na maghahain ng kanilang mga complaints para yung pag-responde po naman sa kanila ay sa bayan din. Sa bayan na, Hindi yung ang hirap po kasi paisa-isa. Paisa-isa na kung saan panawagan ng pinapasok. director yan pag magsama-sama daw kayo. Attorney Dot, Yes. I'll pay attention to this. Mayroon message na tinanggap Yes. sa Facebook. In relation dun sa sinabi ni Sir na partner nila yung mga LGUs. So Opo. yung barangay captains partners nila. Opo. So may question, Miss Okay. Annie. Mayroon viral post sa Facebook hinggil sa reklamo ng isang kapitan na umano'y nagbabawas ng relief bago ito ipamahagi. O isang barangay captain daw, Ayan. bago mag-distribute ng relief goods, kinukuhanan muna niya. Yes. Oh, Actually, Binabawasan niya. Nakarating na rin po sa amin yan Kaya tanggapan. anong gagawin natin dyan? Kaugnay po. Actually, una po namin nakita yan doon po sa Facebook account ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo. Nakakagigil yan, At sir. of course, sa umpisa siyempre magre-react ka kasi yung ang kwan po namin currently po ay pinapavalidate po namin ito Opo. sa aming Para marinig din yung side Oo, makita nila. natin ano ba talaga yung totoong nangyari. Opo. Pero kung totoo nga po yan, actually, meron sa batas po natin ngayon, Yes. sa Republic Act 10121, Yes. ay isa pong kriminal or malaking, yung pinagbabawal. Yung tinatawag na tampering, pilferage, nung ating mga family food packs or Pwede relief. siyang pwede siyang masuspend, matanggal, Yes. makulong. Makulong. Ayun. Yes. Kasi Yung po- crime Yan po yung pwede nating ikaso sa mga ganitong local officials na Kaya. nagbabawas. Masamang ng gawain relief. yun. Hindi naman Yes. para sa iyo yan. That's Di horrible. ba? At saka tsaka ito yung mga taong nangangailangan. Ito yung mga Correct. victims ng calamity tapos babawasan mo pa yung para sa kanila. So, Yes. granting na victim din siya, attorney, pero wala ka namang karapatan na magbawas yung... If it's not for you, you should not get it That's because correct. that is stealing. Tapos, para din po yung aming pong box
ay nakasil po siya. Okay. Kaya madali pong nalaman kung siya po ay binawasan, binuksan. Kasi yun po, bubuksan talaga niya. No? Opo. At lalo na kung marami ito, ibig sabihin talagang maglalaan siya ng panahon para lahat ito ay kanyang buksan at bawasan. Okay. Pero At pwede siyang... halata, makikita po agad yun. Kung nabawasan o hindi. Correct. Opo. Attorney, this is the last question. Yes, Isasama ko na rin ito. Kasi saan po maaari makipag-ugnayan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga hindi pa po nararating ng tulong ng inyong ahensya. Kasi naisip ko lang, di ba, may mga field offices Office, opo. ang DSWD. Opo. And of course, mayroon din yung local government units, yung mga barangay. Saan sila po pwedeng unang pumunta? Dumulo, go ahead. Actually, sa mga ahensya po ng DSWD. So liban po dito sa central office, dito po sa Batasan, sa mga field office po, meron po yan mga provincial, tinatawag namin provincial link or yung mga social welfare action team, SWAT, na kung saan sila po yung mga nasa munisipyo or probinsya na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga areas na kung saan meron pong programa yung ating pamahalaan sa yung mga 4Ps members na kung saan meron po yan nakatutok na mga social welfare action team. Actually, pag ganito pong may kalamidad, hindi na lamang po 4Ps members or beneficiaries yung tinutugunan ng aming mga social welfare action team. Bagkus lahat po yan. Ng victims of victims. calamity. At ito po yung pwede nilang puntahan at lapitan para humingi ng agaran tulong para sa kanila. So to answer po the question of Miss Annie, doon po sa municipal hall at saka sa provincial hall, meron po kayong Yes. mga opisina na pwede Yes. nilang puntahan. Yes, meron po yan lahat. Okay. How about your Facebook page, like for example, dito sa mismong office nila, sir? Sa DSWD po, meron po yung Facebook account ni DSWD Judy Tagiwalo. Meron din po ang DSWD mismo. And then yung aming pong opisina, yung aming pong bureau, yung Disaster Response Emergency Assistance Management Bureau, meron din po kami Ayun. sariling Facebook account. Ayan. Alam mo, Assistant Bureau Director Padolina, isang malaking pagkakataon ito na maipaliwanag ninyo para at least yung ating mga kababayan maibsan yung kanilang pangamba. Baka hindi pa nararating o kung yan nakarating naman, baka hindi pa sasapat, at least na din po kayo na i-clarify nyo. Okay, thank you very much. Nakasama natin si Assistant Bureau Director Carlos Padolina. Mamaya po para sa ating public service. Mayroon pa tayong public service dyan. So, ayan, kailangan pa natin si Director. Hindi muna kayo magpapaalam, Director. Dyan muna po kayo. kayong aalis. Yan. Sige po. Samantala po, ongoing pa rin ang ating legal and medical consultation. Tumawag lamang sa 442-6244, local 157, o kaya ay magsadya dito sa 907 EDSA UNTV Building, Barangay Philam, Quezon City, upang makausap ninyo si Doc Nap Borge. Doc Nap! Thank you po. Tuloy-tuloy po ang serbisyo sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, balik tayo dito sa programang Serbisyong Kasambahay. Kuya, magandang hapon muli sa iyo. Simulan na natin ang Service on the Dot. Narito sa atin si Ginoong Sonito Vargas. Wala naman sa San Roque, Bato, Catanduanes. Isang magandang hapon. Yung mic niya. Okay. Yes, lapit po kayo sa microphone, sir. Magandang hapon po sa Sonito. lahat po. Attorney Dot. Good afternoon po, sir. You're very lucky. Salamat sa Diyos kasi si Assistant Bureau Director Padolina ay nandun dyan. Kaya hindi na muna natin pinaalis. Rinto, Yes. magandang hapon po. Sige po. Tatanungin na namin kayo, ano ang gusto nyong idulog, panawagan at ilapit dito sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel? Kanina po, tinanong niyo ako kung magre-reklamo po. Sabi ko, hindi pa ako magre-reklamo, kundi makikiusap lang. Ba, ganda naman ang ano nito. Kasi sa panahon ngayon, hindi na panahon yung pagre-reklamo natin, kundi pakiusap. Opo, ano pong pakiusap? Doon po kasi sa lugar namin, closely monitored ko po yung lugar namin.
Pagkitext lang po nung kapitan sa akin yun, talagang wala pa daw po nakarating na Relief. galing DSWD na relief goods. Ayun nga inaasahan nila, akala nung pumunta nga si Presidente doon, akala nila makakarating po. Hanggang ngayon po, Saan po ba yung lugar ninyo, sir? San Roque, Bato, Catanduanes po. So, Director, Attorney Dot, Bato, Catanduanes. ito mismo yung Yung- pinakamata. Yung po, doon naglandfall po siya. Oh, dito naglandfall. Yan sa lugar ito ni Ronald Tabian din eh. Yan. Okay. So, din mismo naglandfall. So, ibig sabihin, what do we expect kung doon naglandfall? Dapat meron. O, ibig sabihin, malakas. Oo, at saka ano. dapat may relief Okay. goods. Si Brad Alan Manansala po, may mga picture na po na nakuha ata doon. Pero doon sa mga parang nag-send ng mga picture. Kaya alam ni Wala, ibig sabihin, wala pang tulong na natatanggap. Wala wala pa pa. po. Oh, okay. Sira ang mga Ang bahay. sabi sa akin, isang NGO daw na maliit lang na grupo, nakarating doon. Pero Okay. So, Wala pa from DSWD. okay. Siguro, alam mo si Assistant Director, tinan mo, binubuklat yung mga ano niya. Yeah. Yung 6 file. na araw na yata kayo hindi nakakatulog. Yes, opo. Oh, talaga. Ganito po 'yon, no? Mari pong maraming factor, baka hindi rin po talaga nakakatulong yung nakakarating yung tulong kasi alam ko po yung bato ay nandito sa pinaka tag dito naka side siya nung ng Pacific. Ngayon mula po doon sa briefing kasi ni Governor Kua, inadmit naman po talaga nila na mayroon po talagang mga munisipyo na tinatawag nila na isolated or unreachable pa rin hanggang ngayon dahil sira po yung mga kalsada. At meron din po talagang mga munisipyo pa rin din sa Catanduanes na para marating mo, kayo po ay gagamit ng bangka para makarating doon sa mga lugar na kailangan puntahan. So, pero anyway po, ganito po yun, bago din po nung pumasok yung bagyo, lahat po ng mga munisipyo nakapag-provide po ang DSWD ng 13,000 na relief packs, yung family food packs na binabanggit ko po kanina, na supposed to be ito po yung dapat na ipinamamahagi ng mga mayor natin sa kanilang mga kababayan, sa kanilang constituents. Ngayon, kung hindi po pa nakakarating sa inyo sa barangay San Roque, so ibig sabihin kailangan po natin i-call yung attention ng mayor ng Bato Okay. na kung saan ay meron pong pinamahagi na family food pack sa kanilang munisipyo na dapat ay dinidistribute sa kanilang mga barangay. Sa karanasan din po namin sa Lawin, ganun din po yung aming mga nakita na mga problema Okay. na kung saan ay meron po talaga ring kabagalan yung ating mga local government units sa kanilang pagde-deliver because of different factors such as yung transportation din po nila na gagamitin Pero para pwede sa na ba natin, with your pagdidistribute. permission, Director Padulina, Attorney Dot, pwede na ba natin matanong si Ginoong Sonito, paano ba nararating yung lugar ninyo? Kailangan bang magbangka o hindi ano? po, ma'am, napakadali ng transportation doon kasi well-paved na po yung daanan. Okay, From Birak to Bato to San Roque, well-paved na po siya. So, hindi siya nagfo-fall doon sa sinasabi po ni Director na mahirap puntahan kasi So, madali hindi po, naman hindi po. puntahan. So, what seems to be the problem Ako, kaya? ang tanong ko dyan, Miss Annie, umaandar yung utak ko nung sinasabi ni Sir kanina yung problema. Hindi po ba dapat ang mga mayor na binibigyan po ninyo, mga DSWD, binibigyan nyo ng mga relief packs para i-distribute, hindi po ba dapat sila nagre-report sa inyo na ito na-distribute na namin dito sa barangay na to, ito nabigay na namin dito? Di ba dapat po ganon? Opo, dapat po kasi sa kundi po sa ating din pong batas Opo. ang mga local government units, sila po yung first responders. Okay, Opo. that's So correct. sila talaga yung kasi sila yung head dyan, sila yung namumuno. So dapat sila yung maunang magre-respond. Because they're there mismo. Because they're there. Opo. And then ang role po ng national government ay mag-provide ng augmentation dito Just sa to ating augment. Tulong lang, tulong. Tulungan sila para masigurado na ating lahat ng local government units ay
makasupport at makapag-respond sa kanilang mga nasasakupan. Kaya nga po ang ginagawa namin, prior to this, nag-ensure po kami na dapat mabigyan ng lahat yung ating mga mayor, no, ng family food packs, para sa gayon kung sila po ay kulangin ng kanila risk, kasi dapat sila rin po ay nag-pepper positions. Correct. Sila rin po ay Tama. dapat kumukuha, no, ng kanilang ibibigay para sa ating mga kababayan. Once na naubos po ito, saka po ngayon kukunin nila yung ibinigay ngayon ng national government, pandagdag doon sa kanilang unang mga ibinigay na So tulong. they have also funds, 'di ba? Mayroon din Yes. silang QR, meron po silang quick reaction fund mula Okay. po doon sa Dream Fund, no? Okay. Yung Disaster Risk Reduction Management So, Fund, hindi po pwedeng- na kung saan 30% po nito ay nakalaan for calamity. response. Yes. Calamity disaster. So meaning to say, Yes. hindi pwedeng sabihin ng isang local government official na we don't have money, we don't have Hindi po funds, yun. hindi po pwede. May pondo sila dyan. Correct. Okay, Director, pwede ba namin i-refer sa inyo po ito at may Opo. counter-check? Ano po Yes, itong opo. problema ni Gunong May Senito tanong po Vargas? ako, Ma'am, kay Director. Okay. Ginawa ko na nga po eh. Opo, you have only one question po kasi wala na tayong gaano na nalalabi. Mr. Sonito, go ahead. Please make it quickly. Ibig sabihin po, nasa kay Mayor na po yung mga relief. Yes, opo. Ang tanong po, bakit ganun na walang nakakarating? Okay, siguro pwedeng Yan, i-counter-check. aalamin natin. Iba-validate Oo. yan. Iba-validate I-check po ni Director. I-check ni Director kasi mahirap mag-accuse naman. Baka naman mapasama naman yung mayor at wala naman Yes. siyang kasalanan. So, Mr. Sonito, i-endorse po namin kayo kay Assistant Bureau Director Padolina. Carlos Padolina. Alam mo, wala pang tulong yan. Anim Wala na pa. araw na. Since 25. Oo. Pero sir, hindi naman kayo nangayayat. Hindi halatang puyat. Okay. Mr. Sonito, thank you very much. Thank you. Assistant Director, your quick message sa ating mga kababayan. Go ahead, please. Ang DSWD po ay ang tawag dito, ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-respond, no, sa ating mga kababayan na naging biktima ng nina. Huwag po kayong mag-alala at kayang-kaya po suportahan ng ating gobyerno sa pangunguna po ng aming sekretary si Judy Tigawalo yung pangangailangan po ng ating mga naging biktima ng ninya. Thank you very much. Sir Carlos Padolina, Assistant Bureau Director, Disaster Response Assistance and Management ng Department of Social, Welfare and Development. Attorney Dot. Yes. Sa nalalapit na pagpapalit ng taon, patuloy ang panghihikayat ng ating pulisya, partikular na ang ating mga magigiting na pulis sa Mindanao upang mapaalalahanan ang publiko na makapag-ingat hinggil sa indiscriminate firing. Alamin natin ang detalye dito sa Police at Your Service. Video at agad isumbong sa mga otoridad ang sino mang masasangkot sa indiscriminate firing kasabay ng selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Ito ang mahigpit na paalala ng Police Regional Office 11. Kasunod ito ng direktiba ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na paigtingin ang kampanya ng PNP laban sa indiscriminate firing. Magtatalaga ng mga tauhan ang Davao Regional Police Office sa mga lugar na dati nang nagkakaroon ng insidente ng illegal discharge of firearms simula December 31 hanggang January 1. Inatasan din ang mga pulis sa Davao Region na magsagawa ng raid, arrest at pagsasampa ng kaso laban sa mga individual na illegal na magpapaputok ng baril. So lahat po ng mga PNP personnel na naka New Year's break will be recalled and will be made to deployed sa mga iba't ibang identified areas na kung saan may history of indiscriminate firing. Ito po ay ginagawa namin upang maiwasan na po yung mga victims of stray bullets during New Year's celebration. Pagkakatanggal naman sa serbisyo ang kahihinatnan ng sinumang miyembro ng security forces na mapapatunayang sangkot sa indiscriminate firing. Kaugnay nito, hiniling ng pulisya ang tulong ng publiko laban sa indiscriminate firing. This is the Pro 11 Commandment.
and I quote, "Thou shall video thy trigger-happy neighbor and upload report to the PNP. Next, protect a life and jail the firer." Even hindi New Year, yung illegal discharge of their weapons is sabi nga grave offense, and sa previous experiences natin, pag may mga ganong violation, we really put the maximum penalty sa ganong kaso. Mas mahigpit ang gagawing pagbabantay ng otoridad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng joint patrol activities sa pagitan ng pulisya at militar upang mapigilan ang illegal na aktibidad at masawata ang mga mamatigas ng loob. Wag, Ayan. talagang wag kayong wag kayong gagamit ng mga baril. And May this paglalagyan applies, kayo. yes, this applies not only to policemen, pati yung mga ordinary Filipino people na trigger happy, since meron silang baril, meron mga bala yung mga baril nila, yun na ang gagamitin nilang paputok. Opo, hindi pwede yan. Ay, Hindi may pwede. order yan si General Bato. Yes. Forcibly. Kakatukin. Yes. Okay. Kumakampay na yung kamay ni ating FD. Samantala, narito naman ang isa pa nating service on the dot. Ito, panawagan ni Ginoong OCSR Kasim. Nawawala itong si Donna Marie Kasim. Ayan. Okay. Alam mo, matigas daw ang ulo ng batang yan. Pag pinapagalitan, umalis ng bahay. Ilang taon na ito, Miss Annie? 25, bata pa yan, no? Oh. O 25 days na nawawala, umalis ng bahay. Yung edad nito hindi masyadong nakuha. Baka teenager pa lang, bata pa, no? Ayan ang picture. At saka maganda siya. Exactly. Alam mo, kawawa yung lolo nito na naghahanap, matanda na at na-stroke pa, ha? Nako. Hindi na masyadong makapagsalita. Ay, ako nakikinig ka. Doon na Marie Kasim. Ninahanap ka ng lolo mo. Napagalitan at napagsabihan lang naman daw ikaw at ikaw ay umalis ng bahay. 25 days ka nang hinahanap. Umuwi ka na, iha. Ipagbigay alam niyo po dito kay Jesus Kasim Jr. Ito po ang telepono. Hindi Kasim. Iba naman. Si Grace Kasim. Ayan. Iba yung Kasim. Ito. Ayan. Kasim. Ayun. Yan. Sige, Kasim ito. Okay, ipagbigay alam po kay Jesus Kasim Jr. Ito po yung number, 0909-819-1103. Yan. Nalito, may order si Direk Rene na it's Kasim, hindi Kasim. Tama, di ba? Si ano po yun, Direk? Si Jojo. Ayan. Hinangungulit. At saka, si Alex, okay lang. At saka sabi ni Jo, tigil na kayo. Mapaalam na kami. O sige. Attorney Dot. Kailangan i-report natin yan. Pag may nakakita, itawag ka agad. Pag may nakakita dun sa missing person na yan. Bata pa siya, teenager Yes, pa. at maganda pa siya. Exactly. Sige, Miss Annie, ang bilis ng panahon. Makakatulog ka na after this. Hindi pa, may party na naman. After this, diretso ko doon. Kaya pansamantala na naman po kaming nagpapaalam. Abangan nyo kami muli ang aming programa bukas. Kung loloobin ng Diyos, 4:30 to 5:45 p.m. Thank you so much po, Doc Nap Borge. Kaway na Doc tayo Nap, kay Doc. maraming salamat po sa inyo. Pati na rin po sa mga nakibahagi sa ating pagsaserbisyo. Muli, ako ang inyong kaibigang abogada, si Attorney Dot Gancayco. Kala ko makakatulog na pala ito. Wala pang tulog mga kasambahay. Ayan, si Attorney Dot Gancayco. Thank you, Attorney Dot. Thank you Maraming so salamat. much. At syempre, gaya po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Rason, higit tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang pagkakasangkapan sa ating mga kaliitan. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan. Kaya po, hayaan niyong kayo'y aming mapaglingkuran, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor, anuman ang kalagayan niyo sa buhay. Dahil iba, ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay.